Tatlong bagong pleading ang inihain ng House Impeachment Court sa Senado ngayong araw. Kabilang dyan ang tugon nila sa gustong paliwanag ng Senado kung wala nga bang nilabag na batas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para bigyan tayo ng detalye, live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, pakipaliwanag nga sa amin, ano ba itong mga finaljaan ng House Prosecutors? Yes, Ruth, pasado alauna ng hapon natanggap ng impeachment court yung dalawang pleadings na inihain ng House Prosecution Team. Kasama nga dyan yung naglalaman ng listahan ng pangalan ng mga mambabata sa tatayong prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang isa pa, Ruth, sa mga isinumiting pleadings ng prosekusyon ay ang tugon sa hiningi ng impeachment court na paliwanag kung wala bang nilabag na batas ang verified impeachment complaint na inakyat nila sa Senado. Samantala, hindi pa kasama sa isinumiting dokumento ng prosekusyon ang reply sa answer ad cautelam ni VP Sara Duterte kung saan hiniling niya sa impeachment court ay pa-dismiss ang nasabing impeachment case laban sa kanya. Samantala, Ruth, nanindigan sa Senate President Jesus Escudero na hindi na walang jurisdiction ng impeachment court sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte kahit pa pinaremand o pinabalik ito sa Kamara para humingi ng karagdagang impormasyon kaugnay nito. Sa sagot kasi ng kampo ni VP Sara sa summons sa inisyu ng impeachment court, giniit nito na wala silang dapat sagutin na impeachment case dahil binalik naman ito sa Kamara. Bagamat tikom ang bibig ni Senate President Escudero na magkomento sa ilan pang nilalaman ng sagot ng kampo ni VP Sara dahil dapat daw sa mismong impeachment trial na ito pag-usapan. Samantala, kahit pa natanggap na ng impeachment court ang certification mula sa Kamara, wala pa raw silang magagawang aksyon ngayon hanggang sa July 28 dahil may isa pang compliance na kailangang isumite ang Kamara. Kabilang na nga riyan, Ruth, ang tugon na nagpapahayag kung pursigito pa ba ang 20th Congress ay tuloy o hindi ang impeachment case laban sa bise. Paliwanag ni Escudero, oras na magbukas ang 20th Congress, kailangan na pumili muli ng Kamara ng prosecutors. Bahala na silang magdesisyon kung parehas lang sa 19th Congress ang komposisyon nito o may idadagdag sila. Kailangan din makumpleto ang compliance order sa order ng Korte nang ipabalik ang articles of impeachment sa Kamara. Doon pa lamang daw makakapag-schedule ng pre-trial at trial date. Samantala, oras na mag-convene ang impeachment court, Ruth, doon pa lang din naman mapag-uusapan at mapagdidiskusyonan at mapagdedebatehan ng senator judges ang tungkol sa motion nga ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ipadismiss ang impeachment case laban sa kanya. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.